Hello pong muli, mga kababayan. Si Kamanong po, dito po sa Tambayang mga kababayan. Nagbabalik po muli para po magkomento po muli sa inyo mga katambay. Samahan niyo po ako. Bago po tayo mag-umpisa, magandang araw po muna. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin mga katambay. Ito po, komentuhan po natin itong pahayag po ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung pag-iimbita po ng walang kamatayang hearing po ng Quadcom mga katambay. Nagpahayag po ang ating dating presidente na hindi po siya dadalo rito dahil unang-una po ay talagang paano mo dadaluhan yung isang hearing na ito naman ay planado na mga katambay at napakaraming natuklasan ng dating Pangulong Duterte dito sa grupo na ito, sa institusyon ng Kamara. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin mga katambay. Nagpaabot na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng abiso na hindi ito makadadalo sa pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom na nakatakda bukas November 7. Sa liham na ipinadala para kay Representative Robert A. Barbers, overall chairperson ng House Quadcom ni Attorney Martin Telra, counsel ng dating Pangulo, iginiit nitong duda na ang kliyente nito sa integridad, independence at katapatan ng Quadcom na makapagsagawa ng legislative inquiry and aid of legislation. Pamumulitika lamang umano ang investigasyon upang idiin ng dating presidente sa mga krimeng hindi nito ginawa. Nakababahala rin anya ito sa pagtatangka ng Quadcom na hikayatin kung di man i-pressure ang resource persons. Dagdag pa nito na sabi na dating presidente ang lahat ng nais itong sabihin tungkol sa war on drugs ng kanyang administrasyon at maging ang issue sa umano'y extrajudicial killings. Yan po mga tambay, napakaliwanag po at sinabi na po, talagang nakakahiya po. Talagang patama po ito sa institusyon ng Kamara, lalo po sa Quadcom Committee. Talagang hindi po kayo katiwa-tiwala sa dating Pangulong Duterte. Dahil po, napakarami niyo po kasi natuklasan dyan, di ba? Pati mga kinukumbida po nila dyan, mga resource person nila, talagang tinatakot at natuklasan pa ng dating Pangulong Duterte na meron pong suhulan ang nagaganap dyan, mga katambay. Mukhang may mga promises sila na binibigay po. Para lang po tumibay yung kanilang sinasabing pamumulitika ni dating Pangulong Duterte. Parte ng pamumulitika, demolition job kasama ang kanyang anak, di ba? Kaya dito po sa nakikita po natin, komento na inyong lingkod, ay talagang malabo na. Malabo pa sa sabaw ng pusit pagka si Franz Castro na convicted ng child abuse ang tatanungin, mga katambay. Malabo pa kayo sa sabaw ng pusit. Ngayon pa, may hinahanda na rin kaso ang dating Pangulong Duterte, ang kanya pong mga legal counsel, mga abogado, di ba? Hinahanda na po ang kaso po na isasampa dito sa napakagaling pong isang pastor ng grupo ng Quadcom at isang magaling na dating artista, mga katambay, na sinasabi po si Attorney Google at yung isa raw po na pastor ng Maynila ay meron din po issue sa Maynila ito. Yung pastor po mga tambay ay talagang binubunyag din po ng dating mayor po. Ang dating mayor po ng Maynila ay meron din pong pasabog, mga politiko po mga katambay. At sinasabi pong itong dalawa raw po ito, issue po ito. Kaya lang hindi po natin binablog pa mga katambay. Hindi pa natin topic. Pero kumakalat po ito sa social media na itong si Pastor Abante, si Congressman Abante at saka yung isang Congressman Chua, yung isa rin pong committee na humihiring po sa confidential fund ng ating Vice President Sara Duterte ay nasasangkot daw po. Ayon po yan ayon sa umuugong po mga social media natin, mga makabayang vloggers natin, na napakalaki daw pong korupsyon ang pinapuputok ni Yorme dyan. Bilyon-bilyon daw po dito sa mga kapita-pitagan pong mambabatas ng Maynila, mga katambay. Sa bagay, kung bago natin umpisahan yung ilagyan lang po natin ito ng konting pag-usapan lang natin ng konti itong Maynila. Sa bagay, itong Maynila naman kasi, kaya ko lang naman nasingit, mga katambay. Talagang
sentro ng Kapitolyo ng bansa. Sentro yan eh. Kapitolyo ng bansa ang Manila eh. Pero bulok. Nakakahiya. Nakakahiya ang Maynila. Hindi ba katulad ng Davao, na kontrol ang krimen, droga, korupsyon, at napakalinis na siyudad o city. Ang Maynila, nangunguna po. Nangunguna sa buong Southeast Asia na napakataas ng crime rate, mga katambay. At hindi safe ang siyudad ng Maynila. Ayon po yan, Ayon po yan sa index po ng Southeast Asia, mga katambay. Nakakalungkot po. Ito po, umpisa na po natin. Yun nga po, nabanggit ko, mga katambay. Paano pupuntahan ng isang magaling na dating Pangulong Duterte ang komite, itong Quadcom, na humihiring po sa kanyang War on Drugs o EJK na kanilang walang kamatayang issue. Ang EJK, lalo sa Davao. Natuklasan po ng magaling na dating Pangulong Duterte. Yung ginawa po nila kay Colonel kay Police Colonel Grijaldo, di ba? Scripted, tinuturuan siya kung paano po mapalabas na talagang maraming anomalya at patayan at sinasabing suhulan pa o reward system, di ba? Dinadala nila sa reward system na ang pera ay galing pa sa Pogo. Mga ganon, di ba? Mismo, ang buti na lang po, ang Police Colonel Grijaldo ay talagang nahandun pa rin yung pagiging bayani niya. Hindi niya po kayang lunukin o sinabing ipapakain sa kanyang pamilya ang galing sa masama. Di ba? Nahandun pa rin po yung pagiging bayani niya na kahit na suhulan mo ko, hindi mo ako makukuha sa suhol at pera. Lalo-lalo na doon sa pangako raw po. Yung pangako ng Quadcom na gagawin daw po general, mga katambay. General ang koronel. Biriin niyo po yon. Kaya po, paano niyo po paniniwalain na malinis ang hangarin nyo at ito'y parte ng inyong trabaho, legislation, di ba? Anong batas pa ba ang gagawin ng institusyon ng Kamara dito, mga katambay? Kumpleto na po tayo. At ito po, usapin po ito, kriminal po ito. At hindi na po ito usapin sa Kamara, sa Kongreso. Di ba? Ano sabi sa inyo isang prosecutor na abogadong at naging napakagaling na presidente ng bansa? Prosecutor. Ano sabi sa inyo? Iniintay nga niya yung mga ginagawa nyo yan, dalhin nyo na sa korte, magsampa na kayo ng kaso. Dahil napakarami nyong sinisiwalat sa publiko. Napakarami po. How many thousands? Di ba? Ilang libo ang sinasabi nyo na pinapatay o napatay ng dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang EJK o War on Drugs. Bakit wala kayong sinasampa? At isa pa, paano po pupuntahan ni dating Pangulong Duterte? Yung isinampa sa kanya sa Supreme Court, di ba? Yung sinampa sa kanya ron. Di ba binasura ng korte? Di ba? Yung sinampa po ng isang damukal na crime din na pinapataw sa dating Pangulong Duterte ng human rights, di ba? Grupo ng human rights, mga tambay. At kasama po diyan ang mga NPA. Di ba? Di ba? Hindi kinatigan ng Korte Suprema na tama ang ginawa ni dating Pangulong Duterte. Binasura. Ano po mangyayari diyan? Di ibabasura din yan. Ibabasura din po ng Korte yan at ng Supreme Court yung ginagawa nyong hearing kayo ng hearing. Dahil yung ginawa ni dating Pangulong Duterte naaayon sa batas. Puprotektahan niya ang mga Pilipino. Di po ba? Lalo sa krimen, sa droga na bawal na bawal. Hindi po illegal ang droga sa ating bansa at hindi po legal ang pagpatay ng tao, pang-hold up, pagkikidnap. Hindi po legal sa Pilipinas yan. Yan ang ginawang trabaho, tinuldukan. Kaya nga lang, nung maupo ang dating Pangulong Duterte, nakita niya ang napakalala na ng ating bansa, lalo sa droga. Nilamon na tayo ng droga. Dahil ngayon po, natutuklasan po natin ngayon yung problema na dinanas ni dating Pangulong Duterte. Ngayon po natin nakikita. Dahil mulat po ang ating mata. Nakikita po natin ngayon. Na-experience natin ang mga issue na sinabi ni dating Pangulong Duterte na ang ating bansa ay nilamon po ng narco-politics. Nilamon. Ano po ngayon na natutuklasan natin? Merong presidente, first lady at mga anak nito nasasangkot sa illegal na droga. Paggamit nito.
Meron po nagpapatunay niyan. Hanggang ngayon po, hindi po nila hinihiring ng TWADCOM yan o Quadcom. Hindi nila iniimbestigahan yan. Napakalaking issue yan. Nakarating na po sa buong mundo yan. Yung issue na paggamit ng droga ng First Family. Wala po investigasyon ng Senado dyan. Nakakahiya po tayo sa buong mundo. Mga katambay, nakakahiya po. Di ba? Pinag-usapan ng ating bansa na ang ating presidente ay nagkaroon po ng isang history na pinakamaraming travel sa lahat po ng presidente sa buong mundo. Tanging ang Pangulong Marcos lang po ang nakagawa noon. Sa maiksing panahon niya, nakagawa po siya ng isang damukal na travel. Di ba? Tapos ngayon, may bago na naman po yatang history ang ating Pangulong Marcos di umano, ang pagiging addicted dito sa droga. Kasama ang kanyang pamilya at mga grupo ng mga kaibigan daw po na tinatawag ni Cathy Binag na ang kanilang code ay white shirt. Ayan, naka-white shirt si Kamanong. Yan po ang code ng grupong ito, mga katambay. Di ba? Walang investigasyon yan. Pero yung war on drugs ni dating Pangulong Duterte, yun din po ang issue ngayon, droga. Pero walang investigasyon dito sa droga sa Malacanang. May nakapasok po na droga sa Malacanang, sa facility ng Malacanang. Wala rin pong iniimbestigahan dyan. Droga yan. Di ba ba? Yung ginawa ni dating Pangulong Duterte, droga yon, war on drugs. Pero sa panahon ngayon, hindi po uso yata imbestigahan ang droga sa panahon po ng Bagong Pilipinas. Exempted po ang issue ng droga sa Bagong Pilipinas. Hindi lang po exempted ang issue ng war on drugs, droga, sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Yan lang po ang malaking problema po. Ang droga na kinitil, pinigilan, dumami, lumawak sa buong Pilipinas, yan po ngayon ang talagang tinututukan ng institusyon ng Kamara. Di ba? Kaya nga lang, sinasabi nga ni Kamanong, pagka po masama ang iyong layunin at hindi tama ang iyong naumpisahan, sisingaw at sisingaw ito. Mabahong mabaho. Yung pagsingaw, sa'yo na ngayong babalik, mga katama. Ikaw mismo ang babaho. Bumaho po. Bumaho po. Bumaho po ang komite ng TWADCOM o Quadcom, mga katambay. Bumaho. Biglang bumaho, mga katambay. Ang kanilang mga kinukumbida ron na sinasabi nilang mga magtuturo di umano na totoo, na masama at maraming pagpatay ang ginawa ni dating Pangulong Duterte. Pero sa kabila nun, mga kababayan ko, patay kang bata ka. Biglang nabaliktad ang sitwasyon. Bigla. Di po ba? Sa isang koronel lang, mga tama, isang koronel lang. Si Police Colonel Grijaldo. Tapos na silang lahat. Ngayon, sila pa ngayon na nalalagay sa alanganin. Bakit? Mahirap po ngayon sitwasyon nila. Itong mga congressman na ito, tatakbo po ito. Tatakbo po itong mga congressman to. Magre-re-election po ito sa natuklasan po ng mga kababayan ito. Ito, yung lahat na nasa grupo na ito na tumutuliksa sa mga Duterte, napapanood po yan ng mga kababayan nila. Tapos matutuklasan nila yung ginagawa nila, ipamumulitika lang po sa mga Duterte na wala naman pong nilabag na batas dahil mismong Korte Suprema na nagpatotoo na walang nilabag na batas. Pinroteksyonan lang ng dating Pangulong Duterte ang mga Pilipino at lalo-lalo na ang ating mga anak na hindi malulong sa bisyo na droga. Dahil nga po, nakita po, yung mayayaman tao nalulong. Di umano, nalulong na sila eh. Lulong na. Marami na po yata ngayon sa ating bansa, mga politiko ay sangkot na po at gumagamit na po na illegal na droga. Laganap na po. Dahil nga po pumutok na eh. Di ba? Pati sa Commander-in-Chief at pamilya nito. At marami pa po. Kaya nga po hindi makapasa. Ayaw nila ipasa yung batas ng drug test para sa kanila. Pero ang gusto po nilang tutukan ay war on drugs kisa ron sa drug test. Maging batas na yan para sa kanila. Random. Sila mismo. Katulad yan, maghahalalan. Wala pong sumasagot dyan sa hamon ng Vice President na nahimik po silang lahat. Sa totoo lang, wala. Ang nagpa-drug test lang po ang pamilya Duterte. Mga katambay. Pero, lahat po halos
ng nasa institusyon ng Kamara. Si Pulong pa lang ang nagpa-drug test. Saka yung isa, meron po isa, yung yung ikinasal nung bagyo na nahandun daw po ang Pangulong Marcos. Yung kasagsagan ng super typhoon na si Leon, kinasal po yun. Nagpa-drug test po yun kasi kalaban po ni Pulong yon sa Kongreso. Congressman sa Davao. Kaya kailangan niya po magpa-drug test. Kasi kung hindi siya magpapa-drug test, di ba? Matatalo siya kasi nagpa-drug test yung kanya kalaban. Ganun lang po. Logic lang yan eh. Pero dito po, sa Young Guns o sa Young Goons, kung ano man tawag dyan, Young Guns o Young Goons. At dito sa Tuadcom o Quadcom, wala pa pong nagpapa-drug test yan. Mga nag-file na po ng candidacy lahat yan. Nag-file na po ng candidacy. Pero, nakita nyo po ba? May issue pa ba? Meron pa po ba silang issue sa mental health condition ng Vice President? Wala na. Nada. Saan po ngayon ang issue nila? Sa confidential funds, DepEd. Sa pondo ng DepEd na. Wala na yung mental issue dahil iniligaw na po nila dahil sila ang tatamaan sa drug test na hamon ng Vice President. Real talk. Di ba? Nabanggit lang po ni Kamanong. Dahil parte po ng drugs yan eh. Yung ikinakabit po kay dating Pangulong Duterte. War on drugs yun eh. Drugs pa rin yun eh. Di ba? Kaya kung pag-aaralan mo, itong mga politiko na ito, sila yung mga may tinatago. Di ba? Unang-una, nakatago yung kanilang pondo. Walang public hearing yan. At yung kanilang MOOE, yung kanilang extraordinary nila, yung expenses nila, liquidation by certification lamang. Walang mga resibo yan. Hindi natin alam kung magkano ang ginagastos nila. Di ba? Taon-taon. Magkano pondo niyan? Dahil BICAM lang po ang pondo niyan. Naka-close door. Walang alam ang mga Pilipino riyan. Marami pong itinatago sa atin yan. Napakatagal na panahon, napakahabang panahon na po tayong pinagtataguan ng kanilang pondo. Itong dalawang institusyon na ito. Magagaling lang po sila magsalita, magagaling lang po sila mag-hearing, pero sa real talk o sa realidad, sila yung dapat i-hearing, mga tambay. Sila ang napakaraming dapat sagutin at itinatago sa taong bayan. Open the book. Di ba? Kaya dito pa mga tambay, yung gagawin lang ni dating Pangulong Duterte, ano gagawin lang niya? Iintayin niya lang ipapail na kaso. Katulad ni Trillanes, napakadagal na po ni dating Senador Trillanes na kumakahol. Kahol ng kahol ng kahol. Senador pa siya, kahol na siya ng kahol. Ngayon, hindi na siya nanalo senador, talo siya. Natalo rin siya kung kumandidatong Vice President, talo rin siya. Ngayon, kumakandidatong mayor sa Caloocan, matatalo po yan. Komento na inyong lingkod. Wala pa rin po siyang isinasampang napakaraming kaso. Sa sobra po, dami na pinagbibintang niya o binibintang niya sa dating Pangulong Duterte. Isang damukal. Ganon din po, Senadora Laila de Lima, ang dating senadora. Isang damukal din po ang kanyang nalalaman na pinapatay ng dating Pangulong Duterte. Pero hanggang ngayon po, nakulong na siya. Nakulong na siya na ilang taon. Hanggang ngayon, wala pa rin silang isinasampang kaso. Puro sa media lang po sila nagsasampa ng kaso. Puro media. Ganon din po itong institusyon ng Kamara. Puro sa media lang po. Dito lang po sila nagsasampa yata ng kaso. Puro sa media. Mga tamay. Nakakalungkot lang po. Hindi nyo kayang tinagin at hindi tatayo ang balahibo sa takot ng isang dating Pangulong Duterte sa inyo. Lalo ang usapin ay sa batas. Lalo ang usapin nito ay dadalhin sa korte at usapin sa korte. Malabo nyong matakot yan. At hindi nyo kayang takutin yan na ipinagmamalaki yung contempt. Contempt nyo. Ngayon pa, pinasabog na lahat ni Police Colonel Grijaldo ang kabulukan ng inyong committee. Ang inyong ginagawang hearing dyan ay lahat po yan lights, camera, action. Scripted, mga tamay. Para lang po sa pamumulitika. Political harassment, demolition job. Good luck na lang po sa kanila. Di po ba mga kababayan? Good luck na lang. Hintayin nyo. Pag nakabalik ang isang Duterte, yung lagi kong sinasabi, maraming mawawala sa Pilipinas. Maraming mawawala. Maraming magtatago na naman ng 6 na taon.
Kamukha po nung ginawa ng mayor na mabilog. Mabilog po yata yun. Nagtago ng 6 na taon o 7 taon, mga katambay. Nung alam niya, nakakampi na sa kanya ang pamahalaan, umuwi na. Umuwi na po yata, mga katambay. Ayun, malinis na naman sa bagong Pilipinas at tumatakbo po yata ang mayor. Ganyan po ang mangyayari na naman sa ating bansa. Sa dami po yata ng alam na alam ng Vice President ang mga korupsyon ginawa nila. 2 tao lang yan. Ang talagang kumukontrol, nagkukumpas ng pera ng bayan. Marami pong mawawala sa Pilipinas, lalo po mga politiko pag naging presidente ang Vice President, mga katambay. Dahil nga po, nakita natin, mayor lang eh. Mayor tumakbo. Sangkot sa droga yata. Kasi kung hindi po sangkot yun, bakit ka magtatago ng 7 taon? Di ba? Kung wala ka itinatago. Kaya lang, ganun talaga eh. Alam mo naman politika sa Pilipinas, di ba? Mababago lang yan. Pagka yan regob, tatanggalin mo lahat yan. At aayusin mo ulit, di ba? Pagka sila pa rin, hindi mababago yan. Kaya lang, ginagawa lang natin, ginigising lang po natin. Wala naman po magagawa si Kamanong dahil po yan mga makakapal na po ang balat niyan. Makakapal na po ang balat ng mga politiko sa ating bansa. Ang nagagawa lang po ng inyong lingkod, ang aking maliit na boses, ay para lang po ito sa mga kababayan natin na tulog sa pansitan, mga katambay. Hindi yata nila dinidibdib at hindi nila pinag-aaralan ang nangyayari sa ating bansa. Tanging mga politiko lang po ang binibigyan natin ng napakalaking pabor. Kaya po tayo nagsasalita, nagkukomento para po sa mga kababayan natin, lalo po sa panahon po ng botohan. Sana po magising tayong lahat na itong mga politiko na ito, naglingkod po sa atin ng 3 taon ito. Yung iba po 6 na taon at nagsitanda na po sila sa kanilang pwesto. Ano po ang nagawa nila sa atin, sa ating bansa, sa atin mismo? Ano po klase ang bansa natin ngayon? Unang-una, di po ba? Baon na baon tayo sa utang. Di po ba? Pero nakikita po natin, nababaon po tayo sa utang, pero sila naman po ay nagsisiyaman. Nagiging mga bilyonaryo po sila. Kaya gumising po tayo, mga katambay. Marami pa tayong mga Pilipino. Mahigit 100 milyon po tayo. Makakapili po tayo dyan. Makakatsamba tayo. Pwede pa tayong tsumamba na katulad ng mga Duterte na meron po silang political will, makabayan. Palitan na po natin. Palitan. Madali pong magpalit. Yung sinasabi ko nga po sa Amerika, di ba? Ano po nangyari sa Amerika? Hindi nila nagustuhan at mas nagustuhan nila ang pulisiya ng Donald Trump. Di po ba? Nakuha halos ni Donald Trump ang majority po sa kanyang bansa. Pati po ang Senado nila at ang Kongreso nila, ang House nila, ang Senate, puro Republican po ang naging majority. Panalo po lahat ang Republican. Ganun po sa Amerika. Pag hindi po nila nagugustuhan ang pagpapatakbo at polisiya nito, talagang hindi po mananalo. Dapat ganun din po ang ating mga kaisipan. Pag ang mga politiko po natin, nakita po natin na hindi po tayo dinadala sa tagumpay ng ating bansa, wala tayong nakikitang progresibo. Sila lang ang nakikitaan natin na napakagagandang pamumuhay, magagandang mga sasakyan, mga accessories, nagsisiyaman, nagkakaroon ng mga ari-arian sa ibang bansa, naglalakihan ang kanilang mga asyenda. Palitan. Dapat pong palitan. Di ba? At huwag po tayong masilaw sa pera. Importante, di ba? Huwag tayong masilaw dyan. Kasi sa atin kasi, ginagawa kasing mahirap ang bansa. Isa pa rin problema yun eh. Ginagawang mahirap ang bansa para pagdating ng botohan, kayang bilhin dahil mahirap ang Pilipino. Ginagawa nilang mahirap yata ang sitwasyon ng Pilipino para pagdating ng halalan ay kaya nila itong tapalan at suhulan at makuha ang boto nito. Dahil kakapit sa patalim sa hirap ng buhay. Yun lang po ang napakahirap na sitwasyon sa ating bansa. Pinaiikot tayo sa kanilang palad ng mga politiko. Di ba? Yung ginagamit nila sa kanilang kapangyarihan ay galing din po sa atin. Di ba? Pera din natin. Na sila lang po, iilan-ilan lang po yan, mga katambay.
naisingit ko lang po. Pasensya na po mga katambay at marami pong nabanggit ang inyong lingkod. Dahil nga po, dito po sa issue ni dating Pangulong Duterte, lalo sa imbitasyon ng Quadcom, wala na pong visa yan. Wala na pong kasaysay-saysay yan at hindi na po tatayo ang balahibo ni dating Pangulong Duterte dyan. Hindi na po siya kayang takutin yan dahil wala na pong kredibilidad sa kanya yung mga yan. Lalo po yung mga congressman na yan. Sa nangyari po na investigasyon, wala po yan. Matalino pong prosecutor, abogado ang ating presidente, ang dating presidente. Alam niya ang batas at alam niya ang usapin. Ang ginagawa po nilang investigasyon ay yan po yung investigasyon po sa korte yan. Hindi po sa institusyon ng Kamara. Pamumulitika lang yan. Muli po mga katambay, pasensya na po. Nahaba po at marami pong nabanggit ang inyong lingkod. Naturan, pasensya na po dahil napakarami po dapat kasi natin pag-usapan dahil po sa lala ng korupsyon at mga politikong napakarami sa ating bansa. Hindi tayo mauubusan ng usapin pagka ganitong klase po ng politiko meron tayo sa ating bansa. Di po ba? Maraming salamat po mga tambay sa mga nagusto po ng ating maliit na channel sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagla-like, share, and subscribe at nagko-comment. Maraming salamat po mga tambay. Ingatan nawa po tayo. Paalam. Bye-bye.